Hello po, magandang araw mga kapatid. Brother Ochi po. Nandito na naman para mag-share po sa inyo ng salita ng ating Diyos mga kapatid. Pero kagaya ng ating ginagawa at palagi natin itong gagawin mga kapatid, sa tuwing magbabasa tayo ng Biblia, sa tuwing makikinig at sa tuwing tayo mag-aaral, kailangan po natin gawin na manalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako mga kapatid. Yes Lord, Father God in heaven, maraming salamat na naman po sa araw na to, Lord, na pinagkaroob mo upang kami makapag-aral, makapagbasa at makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord, buksan mo po ulit ang aming mga puso at isipan upang ang lahat ng aming mapapag-aralan, maririnig, ay maunawaan namin at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso. O Lord God, samahan mo po ako, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang po ang lumabas sa aking bibig. Salamat aming Ama sa Langit. Salamat po. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, magandang araw at welcome po sa aking channel. Mga kapatid, anyayahan ko lang yung mga bago sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan mga kapatid na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin ang notification bell mga kapatid para po lagi kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat po. Kahapon, shinare ko sa inyo mga kapatid ang chapter 16, At ngayon mga kapatid, nandito na tayo sa chapter 17. Chapter 17 verse 1, may pamagat po itong ang tungkod ni Aaron mga kapatid. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na ang pinuno ng bawat lipi ay magbigay sa iyo ng tig-iisang tungkod. Sabi rito, isusulat nila ang kanilang mga ngalan o mga pangalan dito. Ang pangalan ni Aaron ang isusulat mo sa tungkod ng lipi ni Levi sapagkat bawat pinuno ng lipi ay dapat magkaroon ng iisang lamang tungkod mga kapatid. Iisang lamang tungkod daw. Sabi dito, ang bawat lipi. Ilagay mo ang mga tungkod na iyon sa loob ng toldang tipan sa harap ng kaban ng tipan. Sa lugar kung saan kita kinatatagpo. Ang tungkod ng taong aking pinili ay mamumulaklak. Sa ganon, matitigil na ang pagrereklamo nila laban sa iyo. Dahil nga, di ba mga kapatid, nababasa natin, napapakinggan sa aking sharing, na laging nagrereklamo itong mga Israelita, mga kapatid, marami ng himala, ginawa, binigay sa kanila ang ating Diyos, pero patuloy pa rin silang naghihimagsik at nagrereklamo. Kaya nakaisip ng paraan ang ating Diyos na magbigay ng bawat ng tungkod ang bawat lipi at ang mamumulaklak yun ang kanyang pinili para, sabi nga dito, para matigil na ang pagrereklamo nila laban sa iyo, sabi ng ating Diyos. Verse 8, ganun nga ang sinabi ni Moses at nagbigay sa kanya ng tungkod ang mga pinuno ng bawat lipi. Sabi dito, 12 lahat pati ang tungkod ni Aaron. Ang mga ito inilagay ni Moses sa harapan ni Yahweh sa loob ng toldang tipanan. At sabi nga dito, kinabukasan ng pumasok sa toldang tipanan si Moses, nakita niyang may usbong ang tungkod ni Aaron, mga kapatid. Bukod sa usbong, namulaklak pa ito at namunga ng hinog na almendra. Bukod sa namulaklak, mga kapatid, namunga pa ang tungkod ni Aaron. Sabi pa rito, inilabas ni Moses ang lahat ng tungkod at ipinakita sa mga Israelita. Nakita nila ang nangyari at kinuha na ng mga pinuno ang kanilang tungkod. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ibalik mo sa harapan ng kaban ng tipan ang tungkod ni Aaron upang maging babala sa mga naghihimagsik. Mamamatay sila kung hindi sila titigil
ng reklamo, mga kapatid, no, ng karereklamo, mamamatay sila, sabi ng ating Diyos. Kung hindi sila titigil. Ginawa nga ito ni Moses ayon sa inuutos ni Yahweh. Sabi pa rito, sinabi ng mga Israelita kay Moses, mapapahamak, at sabi rito, mapapahamak kami, mauubos kaming lahat kung mamamatay ang bawat lumapit sa toldang tipanan ni Yahweh, mamamatay kaming lahat. Sigaw nila, mga kapatid, sabi ng mga Israelita, no? Ulitin ko lang tong verse 12, mga kapatid. Sinabi ng mga Israelita kay Moses, mapapahamak kami, mauubos kaming lahat kung mamamatay ang bawat lumalapit sa toldang tipanan ni Yahweh, mamamatay kaming lahat, sabi nila, mga kapatid, ano? At yan po ang katapusan ng chapter 17, no? Ulitin ko lang ang pamagat nito, ang tungkod ni Aaron. Ito nga, nakaisip ng paraan, no? Sinabi ng ating Diyos na kumuha ka ng bawat tungkod sa bawat lipi at ipasok mo sa toldang tipanan. At kung sino yung mamulaklak doon, ay yun ang pinili niya. At yun nga ang nangyari, nakita ni Moses pagpasok niya sa toldang tipanan, ay nakita niyang namumulaklak pa, no? At nagbunga pa ang tungkod nitong si Aaron. At nakita niya, pinakita niya yon sa mga Israelita, sa bawat pinuno, no, ng lipi, nakita nila. At pinabalik nga yun. At sabi nga ng mga tao, mamamatay daw sila, mapapahamak sila. Sabi dito, kung lahat sila ilalapit, sabi dito, mamamatay ang bawat lumapit sa toldang tipanan ni Yahweh. Sabi pa, mamamatay kaming lahat, no? Ayan, uli ang katapusan ng chapter 17. Dito sinasabi lang, mga kapatid, pinaalala ng Diyos dito sa kanila na wag puro himagsik, wag puro sumbat, wag puro reklamo, dahil talagang mapapahamak kayo, dahil talagang may pinili ang ating Diyos, mga kapatid. Meron siya talagang pinili, pinapakitaan, kinakausap, no, sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip. Diyan niya kinakausap ang mga taong gusto niyang kausapin o yung kanyang pinili, mga kapatid, ano? Kaya dito natakot ang mga tao, ang mga Israelita, dahil mapapahamak nga daw sila. Kasi isa lang no, mga kapatid, ano, sumunod lang naman tayo ng tama at totoo. Hindi naman tayo mapapahamak. No, kung gagawin natin ang sinasabi talaga ng ating Diyos, hindi tayo mapapahamak. Huwag yung puro reklamo, huwag yung puro sumbat, di ba? Huwag yung puro himagsik. Ang mga gagawin at sasabihin, dapat lamang tayo ay sumunod nang maging maayos ang lahat at nang hindi tayo mapahamak. Yan ang sinasabi dito sa mga Israelita at yan din ang sinasabi sa atin ng ating Diyos ngayon, mga kapatid. Lahat tayo ay sumunod sa ating Diyos. Kung tatanungin nyo, ano ba ang sinasabi ng ating Diyos? Napakarami po dito sa Biblia. Magbasa po tayo, mag-devotion po tayo. Araw-araw nating basahin ang Biblia, ang salita ng ating Diyos, upang makilala natin siya ng husto, mga kapatid, upang malaman natin ang kanyang mga sinasabi, binibilin at inuutos sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Magbasa po tayo ng Biblia, mga kapatid. Diyan po natin makikilala ang ating Diyos at diyan natin malalaman ang kanyang mga binibilin, sinasabi at inuutos sa lahat ng tao. Mga kapatid, magbasa po tayo. Makinig tayo ng mga preaching, ng mga kagaya ng ginagawa ko din, mga kapatid. Ito ay aking devotion, sinasabi ko to sa inyo. Binabasa ko talaga ng galing ito sa Biblia. At sinasabi ko rin yung mga sinasabi ng Diyos dito sa kanyang salita na pinararating sa akin, na ganun nga daw, mga kapatid, na dito sa chapter 17, na wag puro reklamo. Sumunod po tayo nang hindi tayo mapahamak at nang hindi tayo natatakot sa mga ating gagawin, yung mga balak natin sa nangyayari sa atin ngayon dito sa ating bansa at sa ating daigdig, mga kapatid. Manalangin, magtiwala, sumampalataya sa iisang Diyos nating lahat, mga kapatid. Tapos magbasa nga tayo ng Biblia, mag-devotion tayo araw-araw para makilala natin ang ating Diyos, para malaman natin kung ano ang sinasabi niya para sa ating lahat, para malaman natin kung ano ang inuutos niya sa ating mga tao, mga kapatid, nang tayo maging maayos, maging mapalad tayo, maging ibig sabihin maging maayos ang lahat, maging malakas ang loob natin, maging malakas ang katawan natin, maging mapayapa tayo dahil may Diyos tayong kilala, di ba? Magiging maunlad tayo,
Pagpapalain talaga tayo mga kapatid at pagtatagumpayin tayo ng ating Diyos kung kung kikilalanin natin siya, susundin natin siya, papakinggan natin siya, at tatanggapin natin ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoong Hesukristo. Siguradong hindi tayo mapapahamak. Yan po ang totoo mga kapatid. Yan po ang katotohanan na pinasasabi sa atin ng ating Diyos na dapat nating gawin. Natin lahat mga kapatid, hindi lang ako, hindi lang mga pastors, bishops, leaders na naglilingkod sa ating Diyos, kundi kayong lahat at tayong lahat na binigyang buhay ng ating Diyos. Dapat natin siyang pakinggan. Dapat natin siyang sambahin. Dapat natin siyang paniwalaan, pagtiwalaan, panampalatayaan. Mga kapatid, yan po ang dapat natin gawin upang tayo ay magtagumpay lahat. Ang ating lugar, ang ating bansa, at ang buong daigdig magiging maayos. Diyos lang ang makakagawa niyan mga kapatid. Wala nang iba. Amen. And amen. At salamat sa ating Diyos dahil may salita siya na pinararating sa ating lahat. At salamat din sa mga naglilingkod ng totoo, nilalaan ng kanilang mga buhay sa paglilingkod sa ating Diyos upang tayo rin makabahagi sa pagpapala at pagpapatawad ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Salamat mga kapatid. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa lakas ng loob, talino at sipag na binibigay niya sa akin upang ako rin ay maghayag ng kanyang salita. Salamat sa ating Diyos. Mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Samahan niyo po ako na manalangin. Manalangin din po kayo, magpasalamat at humingi sa ating Diyos. Nakikinig po siya ngayon. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na nagbigay buhay sa amin, aming Diyos na gumawa ng langit at lupa. Salamat po sa iyong mga salita na aking nabasa, na aming narinig, na aming napag-aralan na naman ngayong araw na to. Salamat Lord sa iyong mga sinasabi na naman sa amin lahat, inuutos at ipinararating sa lahat ng tao. Salamat Father God dahil tinuturo mo na naman sa amin na sumunod sa iyo, huwag maghimagsik, huwag reklamo ng reklamo, bagkus kami ay sumunod ng buong puso't kaluluwa sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos na gumawa ng langit at lupa, nagbigay ng lahat at nagbigay buhay sa amin lahat, nagpagaling sa lahat ng may karamdaman, nagbigay ng pagkain, pera at magagandang bagay, katalinuhan, lahat ng bagay ikaw po ang nagbigay sa amin, kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyo Lord. Salamat sa maayos na buhay. Salamat po Lord. Salamat din po Lord dahil alam ko pong lagi mo kaming napapakinggan. Salamat po Lord sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Salamat din po at kiniklaim na namin na muli nang magiging maayos, malinis ang bawat lugar, bawat bansa at ang buong daigdig Father God. Magiging maayos, masaya, ligtas, masaganang masagana at tagumpay po ang aming mga buhay o Diyos. Salamat aming Ama. Salamat Jesus sa iyong buhay na binigay sa amin. Salamat Holy Spirit sa pag-guide mo po sa amin lahat. Muli Lord, nagpapasalamat ako sa kaayusan ng aming mga buhay. Kaayusan ng aming bansa, ng buong daigdig. Kaayusan, kagalingan ng lahat ng may karamdaman o God. Pagkain sa lahat ng nagugutom. Salamat Lord sa pagpapala o God. Salamat po sa lahat. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig sa amin lahat. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Muli Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa iyo lamang o Diyos ang pinakamataas na papurit pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen, and Amen, and Amen. Amen po mga kapatid, Amen po. Salamat po muli sa inyo. Salamat sa ating Diyos. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.